Nay, ilalako ko na itong mga gulay sa baryo. Saad ko habang iniisa-isa kong iayos sa basket ang mga gulay. Kaya ko naman yan anak. Dito ka na lang sa bahay at ako nang bahala dyan. Ani nanay sa akin. Hindi po. Magpahinga na lamang po kayo dito. Ako nang bahala na magtinda niyan. Magpahinga na lamang po kayo dito. Saad ko't isinabit ko na sa aking braso ang basket tsaka nagsuot ng sombrero para pang protekta sa araw. Magiliw na pagbati ang ibinungad sa akin ng mga taga-nayon. Mababait ang lahat ng mga tao dito at hindi tulad ng iba na mapangmata. Ano ba yung tinda mo, Day? Ani Mang Istong sa akin nang magkasalubong kami sakay ng kanyang kariton. Bulaklak po ng kalabasa, 10 ang isang tali. May ampalaya din. Gusto niyo po ba? O sige, bibilin ko na yung 3 para naman mabawasan ang bitbit mo. Ani at tinilapag ko sa ibabaw ng kariton ng aking basket, tsaka ako kinuha ay yung 3 tali ng talbos ng kalabasa. Kamusta ba ang nanay mo? Himala at ikaw ang naglako. Inuubo po pero pagaling naman na po. Ganun ba? Pakisabi na magpagaling siya at magpalakas para naman makasama pa namin siya sa parang. Ani Mang Istong patungkol sa lugar kung saan kami nabubuhay. Kuhanan iyon ng gulet malawak na pananiman. Opo Mang Istong, maraming salamat po. O sige na, magtinda ka na. Sana makaubos ka. Anya, kaya nauna na ako. Naglakad-lakad ako. Bala ko sanang lumipat sa kabilang side ng kalsada nang may pulang kotse na huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang lalaki naka-sunglass. Mistiso ang kutis at nakatali ang kanyang buhok. Excuse me? Anya sa akin, pwede ba ako magtanong? Magtatanong ka lang pala, bakit kailangan na pumarada ka pa sa harap ko? Harap mo ba ito? Anya, tsaka tumingin sa aking dibdib. Akala ko likod to. Birong Anya, kaya ko siya inirapan. I'm just kidding. Anya tsaka tumawa ng malakas. Gusto ko lang magtanong. Wika niya. Pero siniringan ko siya tsaka akmang aalis na ako nang humakbang siya papunta sa harap ko. Wait nga, nagtatanong lang naman ako Huwag ka namang magalit. Bakit hindi ako magagalit? Kamuntikan mo na akong sagasaan. Oh, sinagasaan ba kita? Hindi naman, di ba? Nagtatanong lang naman ako. Humanap ka ng kausap mo. Saad ko tsaka ako naglakad palayo sa kanya. Inakala ko na hindi niya na ako susundan pero bigla siyang bumusina. Nandun pala siya sa gilid ko at sumusunod sa akin. Ano ba? Tigilan mo nga ang kakasunod. Kapag pinakiyaw ko yung tinda mo, hindi ka na ba magagalit? Anya habang nakangiti. Gwapo siya at halatang mayaman pero hindi iyon dahilan para siya'y aking pagkatiwalaan. Pwede ba? Sa iba ka na lang magtanong dahil wala ka namang mapapala sa akin. Saad ko tsaka ko siya iningusan. Naglakad na ako palayo sa kanya. Mabuti na lamang at tinawag ako ni Aling Maming kaya hindi niya na ako nasundan. Oh, tila napakabilis mo namang makauwi. Ani inay sa akin pagbalik ko sa bahay. May dala na akong bigas at ulam para sa hapunan namin. Pinakayaw po ni Aling Maming iyong gulay, Nay. Kinikilig kong sabi. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Aniya, habang naggagayak. Nay, maiba po ako. Isan po ang tungo ninyo? Bakit kayo nagsusuot ng jacket? Pinuntahan ako kanina ni Tatang Casio. Pumunta daw ako sa parang at kumuha ng mais bago niya ipapaararo. Dumating na daw kasi iyong bibili. Ako na lang po yung haharap doon. Hindi niyo naman na kailangan pang pumunta doon. Ako na lang po, Nay. Anak, kababalik mo lang. Nay, okay lang. Hindi naman ako napagod kanina. Naglakad-lakad lang naman ako Pagsisinungaling ko, halos naikot ko na kasi yung buong baryo para lang makaubos. Pero ayoko naman na sinanay pa ang lumusong sa parang. Nagsuot na ako ng pajama at jacket matapos naglakad na ako sa likod papunta sa parang. Sa ilang minuto na paglalakad, nakarating ako sa parang. Nandun na ang ibang matatanda kaya naman lumusong na din ako sa bukid at nagsimulang mamulot ng mais habang hawak ko ang sako. Oh, hanggang dito sumasideline ka pa din? Napaangat ako ng aking paningin nang makita ko ang lalaki na kanina ay nasa daan. Naka-sunglass pa ito habang nakatingin sa akin. Nang mag-alis siya ng sunglass, nakatingin siya sa akin habang nakangiti. Napatitig ako sa gwapo niyang muka.
Bakit ka ba nandito? Lumayo ka nga. Nagsusungit na saad ko pero tumawa lang siya ng malakas. Bakit ba allergy ka sa akin? Saad niya sa akin kaya naningkit ang aking mata. Alam mo kung bakit? Saad ko tsaka ako humakbang palapit sa kanya. Dahil hindi kita kilala at ang mayayamang gaya nyo, wala namang magandang dulot sa aming mahihirap. Giit ko pero sa halip na umatras siya, lumapit din siya at halos magkadikit na ang aming mga noo. At saan mo naman nakuha ang mga katagamong yan? Kung saan mo man nakuha yan, itapon mo na yan dahil nakilala mo na ang taong puputol ng kasabihan mo na iyan. Anya sa akin. Talaga? At sa tingin mo maniniwala ko sa'yo? Saad ko tsaka ako tumalima pero sumunod pa din siya sa aking paghakbang. Ano ba, hindi ka ba talaga titigil? At sa tingin mo natutuwa ako sa'yo? Hindi din naman ako natutuwa kaya it's mutual. Anya, kaya iniwas ko ang aking paningin sa kanya. Tignan mo, napakasungit mo na naman. Tumatawang Anya. Kilala ba kita para maging mabait ako sa'yo? Nakataas ang kilay na wika ko. Kaya nga nakikipagkilala ako eh. I am Sandro anyway. Anya pa tsaka inalok ang kamay sa akin kaya tinalikuran ko siya. Itinuon ko na lamang sa pamumulot ang aking atensyon. Sa dami ng taong naroon, wala pa sa kalahati ang aking nakuha. Wala naman ang pag-asa na makakuha pa ako kaya umuwi na lang din ako. Nay? Tawag ko sa kanya. Pagpunta ko sa harap, napaatras pa ako nang makita ko ang isang sako ng mais sa harap ng bahay namin. Nay, saan po galing ang mga ito? Saad ko't lumabas si nanay. Kay Mang Istong anak, pinadala raw dito ng may-ari. Po? Bakit daw po? Hala, hindi kaya nakita niya ako kaninang namumulot ng mais? Hala nay, hindi po kaya naawa sa akin ng may-ari noon kaya nila ako pinadalhan rito? Hindi ko alam anak. Maayos naman ang itsura mo. Ani nanay sa akin habang pinagmamasdan ang aking itsura. Sa bagay, hayaan nyo na nga po. Ang mahalagay may pang-stock na tayo. Lalo at medyo nagmahal na ang bigas. Nakangiti kong wika. Nay, kung ibenta ko na lang po kaya sa palengke ang mga mais para po maging pera at makabili din ng bigas. Anak, bukas mo na intindihin yan. Pumasok ka na sa loob para makakain na tayo ng hapunan. Ani inay, kaya sumang-ayon na rin ako. 5:00 na din kasi. Pagpasok ko'y nandoon na si Steve sa hapagkainan. Hi ate! Magiliw na Anya. Nasa grade 5 na ang kapatid ko habang ako naman ay tapos lang ng high school dahil wala naman kaming kakayahan para makapag-aral ako ng kolehiyo. Kamusta ang pag-aaral mo? Ate, very good ako palagi kay mama. Anya, habang wagas ang pagkakangiti. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Saad ko tsaka ako naupo sa tabi niya. Mag-aaral ka ng maayos ha, para pagdating ng panahon matulungan mo si nanay. Pangaral ko sa kanya habang sinasandukan siya sa kanyang plato. Oo naman ate, iaalis ko kayo ni nanay dito. Ititira ko kayo sa bahay na hindi na kayo maghihirap. Hindi na ako papayag na laitin tayo ng iba. Lahat ng mga lalaki na mayayabang dyan, hahabulin ka ate. Kinikilig na Anya sa sarili niyang naiisip. Alam mo Steve, hindi na inaalala ni ate ang pag-aasawa. Gusto ko maging maayos ang buhay natin. Kumain na tayo? Saad ko't nagsimula na kaming kumain at naging tahimik kaming lahat. Ako na din ang nag-asikaso sa pinagkainan namin. May trabaho ako sa kabilang baryo pero dahil nga nagkasakit si nanay, kaya umuwi muna ako. Matapos kong maghugas ng plato, pumasok na ako sa kwarto. Magkatabi kasi si Steve at si nanay. Nakapikit na ako nang bumukas ang pinto at pumasok si nanay. Oh, bakit pa po kayo bumaba dito? Naupo siya sa papag na hinihigaan ko. Hinaplos niya ang aking ulunan. Pasensya ka na kung ikaw ang gumaganap sa dapat na tungkulin ko. Pero ipinagmamalaki kita anak. Anya, tsaka emosyonal na ngumiti. Alam ko naman na malungkot siya sa sitwasyon namin. Pero hindi ko naman sinabi na ikulong mo sa amin ni Steve ang buhay mo. Pangarap ko din na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Gusto ko ring makita na may mga anak kang kasama ang mahal mo. Nay naman, wala nga po akong manliligaw eh. Huwag niyo na po masyadong isipin ako sa hinaharap. Ang gusto ko po magkaroon kayo ni Steve ng magandang buhay. O sige na, matulog ka na, babalik na din ako. Tumango ako't hinayaan si nanay na umalis.
Napatingin ako sa yero namin. Noon pa man ay pinangarap ko ng maging maayos ang buhay ni nanay. Ngunit hindi ko naman alam kung paano. Wala akong mapapasukang ibang trabaho dahil high school lang naman ang aking natapos. Ang aking malalim na pag-iisip ay unti-unting nasira dahil wala naman talagang himala na mangyayari, liban na lang kung mapapatapos ko si Steve. Nang sumunod na umaga na iyon, maaga akong gumising para tumungo sa palengke. Kinalahati ko ang sako ng mais para iwanan sa bahay ang kalahati. Umarkila ako ng tricycle na siyang maghahatid sa akin doon. Dahil nga maaga pa, maliit lang ang siningil nito sa akin. Sa gilid ako ng palengke pumuesto. Kilala din ako dito at nauunawaan nila ang aking sitwasyon. Kaya ang dapat na rentang sisingilin nila sa akin, ipinauubayan na nila. Lalo at madalang lang naman akong pumunta dito. Alas 5 pa lang kaya wala pang masyadong tao. Ibinuhos ko sa mesa ang mais at itinumpok ito ng 6 na piraso kada isang tumpok. Ibibenta ko itong 50 pesos isang tumpok. Dito nyo naman po makikita ang mga madalas na bilhin ng mga tao, kaya magkakaideya talaga kung ano ang gugustuhin yung itanim sa lupa na binili nyo. Dinig kong saad ng tinig sa di kalayuan, pero hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin dahil nga may ginagawa pa ako. Sige, hayaan mo na muna ako mag-ikot-ikot. Anang pamilyar na tinig. Bumili na kayo, murang-mura lang po ang mais na tinda ko. Saad ko. Maghihintay lang ako at sisigaw ulit hanggang sa may lalaki na naman na mukhang maninira ng araw ko at sinasabi ko nang siya nga ang nadidinig ko kanina. Oh, you're here. Aniya sa akin, iningusan ko siya at nagpanggap na hindi nadidinig. Tumawag ako muli ng customer at isinigaw ang mga katagang kanina ko papaulit-ulit na sinasabi. Hey, I'm here. Aniya sa akin, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Talaga bang hindi ka titigil kakasira ng araw ko? Nanggagalaiting wika ako sa kanya habang nakataas ang aking isang kilay. Kumausap ka ng iba dahil wala naman ako mapapala sa'yo. Nanggagalaiting saad ko nang tumawa siya ng malakas. Bakit ba napakasungit mo sa akin? Sabihin mo nga, ano bang ginawa ko't ganyan ka na lamang kung magalit sa akin? Lahat ng tungkol sa'yo. Ayoko sa mayamang gaya mo. Umalis ka na dahil hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Sungit mo talaga. Sige, papakyawin ko na yan. Aniya pa, kaya naningkit ang aking mga mata. Hindi ka ba lugi nun? Kakamot-kamot sa ulo na Aniya. Isipin mong ako ang nagbigay tapos ako pa bibili. Para akong ginisa sa sarili kong mantika noon. Anong sabi mo? Nakataas ang kilay na saad ko nang umiling siya kaagad. Wala, may sinasabi ba ako? Wala naman ah. Tumatawang Aniya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang wallet niya at kumuha ng 3,000. Here, umuwi ka na. Papakyawin ko na yan. Huwag mo kong yabangan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kaya kong ibenta ang lahat ng ito nang wala ang tulong mo. Nakasimangot na saad ko. Talaga? Sige nga, subukan nga natin. Aniya tsaka ngumisi. Sumandal siya sa gilid ng mesa. Kapag may pumasok na 10 tao sa palengke na ito, titigilan na kita. Pero kapag wala kahit isa, tatanggapin mo ang pera na ibinibigay ko sa'yo. Mapanuksong Aniya. Buo ang aking loob na tumango. Oo ba? Confident na sagot ko. Alam ko naman kasi na pangunahing puntahan ng mga tao ang palengke, kaya siya ang matatalo sa amin. Pero bago ako pumayag, bakit ka muna naggagaganyan? Unang-una hindi kita kilala kaya bakit mo ko kinukulit? Pakiramdam ko kasi kailangan mo ang tulong ko. Nakalabing Aniya. Nagpapakyut pero hindi dahil natural naman siyang gwapo. Talaga, sa tingin mo kakailanganin ko? Pwes ngayon, kakainin mo yung sinasabi mo. Yan na ang huling salita na magmumula sa iyo, Mr. Estranghero. Saad ko tsaka ako luminga-linga. Nagbigay pa ako ng kaunting oras, pero 3 oras na ang humigit na makalipas. Wala pa akong nakikitang tao. Teka, nasaan ang mga yun? Anong hinahanap mo? Nakangising saad sa akin ni Sandro. Oo, natandaan ko ang nakakadiri niyang pangalan. Wala ka na doon, saad ko. Humakbang siya papunta sa harap ko. Nakapagitan sa amin ang mesa at mga mais. Walang dadating kaya tanggapin mo na ang ibinibigay ko. Wala naman itong kapalit. Nagmamagandang loob lang ako dahil maganda ka. Aniya habang nakangiti, kaya naningkit na naman ang aking mga mata.
Napakasungit mo. Sige, isipin mo na lang na biro yun. Sinasabi mo bang pangit ako? Nakataas ang aking kilay. Wala akong sinabi. Ikaw nga itong overthinker eh. Hay, ang mga babae talaga. Umiiling na aniya. Ano? Ano kaming mga babae? Singhal ko sa kanya. Kamahal-mahal. Kayo mga babae kamahal-mahal. Tumatawang aniya pero alam ko naman na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit niya ako nilalapitan, gayong hindi naman kami magkakilala. Umuwi ka na after this. Pinasara ko ang palengke para lang tanggapin mo ang tulong ko. Kapag hindi ka umuwi, ay madaming maluluging tindera kaya kung ako sa'yo uuwi na ako. Bakit ba kasi nakikialam ka sa buhay ko? Sigaw ko sa kanya habang naglalakad siya palabas. Because we're friend. Makahulugan siyang ngumiti bago ako tuluyang iniwan sa palengke. Nag-antay pa ako ng ilang oras pero talagang walang pumapasok na mga tao kaya naman nagdesisyon na akong umuwi. Sakto naman na napadaan si Mang Bert, isang tricycle driver. Oh, Sunny, ano at narito ka? Akala ko'y bawal daw pumasok sa palengke ngayon. Po, sino po ang nagsabi? Hay nako, hindi mo ba alam yung bibili ng malaking lupa doon sa Parang? Mayaman yun at tagapagmana daw ng napakaraming kumpanya sa Manila. Medyo nabigla ako pero hindi ko pinahalata. Si Sandro kaya ay yung sinasabi niya. Hindi ko po kasi alam, pasensya na po kayo, kaya nga iuwi ko na itong mais. Yun na lamang ang sinabi ko tsaka ako sumakay. Pag uwi ko ay may mga tao sa bahay. Nay, ano pong meron? Bakit maraming tao dito sa bahay? Ang iba ay tumitingin sa paligid habang ang iba naman naroon sa likod mukhang sinusukat ang lapad ng lupain. Magandang araw po, kasama po kasi itong kinatitirikan ng bahay nyo sa nabili ng mga Millington. Nabili? Pero hindi ba at sa Parang lang sila bumili? Bakit nakasama ang lupa namin? Gusto ko makausap ang Millington na yan. Seryosong saad ko nang sila ay tumawa. Sa tingin mo ba'y ganun lang kadali na lumapit kay Mr. Millington? Sumang-ayon na lang kayo kasi wala naman kayong mapapala lalo't wala kayong titulo. 1 linggo yung ibibigay ko sa inyo para lumikas. Oras na hindi, mapipilitan namin kayong kaladkarin palabas dito. At saan nyo kami itatapon? Wala kaming ibang mapupuntahan kaya pakiusap. Huwag nyong gawin sa amin ang bagay na ito. Pagmamakaawa ni nanay pero pinigil ko siya. Hindi nyo kailangan magmakaawa sa kanila. Gagawa ako ng paraan, Nay. Saad ko tsaka ako hinila si nanay papasok sa bahay namin. Huwag niyo pong masyadong isipin yun, Nay. May awa ang Diyos, maniwala kayo. Anak, malapit na akong bumitaw sa Diyos na yan. Oh, saan ba galing yan? Tanong niya nang makita ang kalahating sako ng bigas na dala ko. Hindi ba't hindi naman nabili iyong mais? Saan galing yan? Sinabi ko na po may awa ang Diyos, Nay. Binigay ko sa kanya ang sobrang pera at nagtira lamang ng pamasahe. Bala kong pumunta sa palengke para balikan si Mang Berto. Kaagad kong hinanap ang pila niya sa tricycle. Oh, kauuwi mo lang ah. Ano at narito ka na naman? Manong Bert, hindi po ba't nabanggit niyo po ang tungkol sa nakabili ng lupa? Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung saan nakatira iyong nakabili ng lupa sa Parang? Sa Manila iyong nakatira, iha. Ani Mang Bert. Maya-maya ay lumapit sa amin ang isa pa niyang kasamahan. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tila napakaseryoso niyo naman. Yung binata kasi na bumili ng lupa sa Parang hinahanap nitong si Sunny. Sa Makalawa pa yata ang balik pero malapit lang iyon sa baryo. Kanya din pala iyong bagong patayo na resort. Wala akong ibang pamimilian kundi ang bumalik sa bahay. Pag uwi ko ay mag-isang kumakain si nanay. Parang hinipo ang aking puso nang makita siyang kumakain na mag-isa. Ang isipin na mawawala na kami ng bahay at magiging palaboy ay napakasakit. Oh, nandyan ka na pala. Ani nanay sa akin. Anong nangyari? Saan ka ba galing? Nay, sinubukan ko pong kausapin iyong bibili ng bagong lupa sa Parang. Kaya lang ay wala naman siya ngayon. Kaya baliwala din. Saad ko't sinamahan ko si nanay na kumain. Mukhang tama naman ang sinabi nila Mang Bert sa akin. Hindi ko din kasi nakikita iyong antipatikong lalaki kahit gumawi pa ako sa Parang. Oh, napapadalas ka naman yata dito. Saad sa akin ni Aling Maming.
Pumasyal kasi ako sa bagong gawa na resort. Si Aling Maming ang katiwala doon at naglilinis. Gusto ko lamang itanong Aling Maming kung gumagawi ba dyan ang may-ari ng resort na ito. Oo, kaya lang ay busy yun sigurado. O siya mauna na ako. Aniya kaya tumango ako. Naghintay pa ako ng ilang minuto hanggang sa bumukas ang tarangkahan at lumabas ang isang gwardya. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Hindi pwede. Sino ka ba para pagtuunan ng pansin ng may-ari rito? Masungit na aniya sa akin. Humakbang ako papasok ng humarang iyong gwardya. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pwedeng basta pumasok dito. Aniya pero desperada na ako. Kailangan ko makausap si Sandro. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Wika ko habang nagpupumiglas. Kinaladkad nila ako palabas. Gusto ko lang namang makausap si Sandro, please. Nagmamakaawang saad ko. Hindi pwede dahil hindi ka naman niya kilala. Sigaw nito sa akin. Hey, what is that? Dinig kong saad ng tinig kaya napahinto sila. Nang tumingin ako ay naroon nga si Sandro. Why are you here? Aniya sa akin kaya umayos ako ng tayo. May kailangan ako sa'yo. Babae, hindi mo ba kilala ang kausap mo? Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Anang gwardya sa akin. Stop it. She's friend of mine. Come on, let's go miss. Aniya, tsaka nangunang maglakad. Sumunod ako sa kanya. Isang napakagarang bahay. Sosyal at hindi mo aakalain na nag-e-exist ang ganito kaganda sa baryo namin. Pumasok ka. Aniya pa sa akin. Naglakad ako papasok hanggang sa bumungad ang napakalaking sala. May mga naglalakihang paintings at figurine. Maupo ka, anong gusto mong inumin? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang gusto mo? Matapang ko siyang hinarap. Nung una, panay ang pagpapapansin mo. Ngayon, heto at ginigipit mo ko. Gipit? Saang banda kita ginipit? Naguguluhang aniya, pero malakas ko siyang sinampal. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ako katapang. Para saan yun? Naguguluhang aniya. Hindi ba? Kaya ka lumalapit sa akin ay para sa lupa namin dahil alam mo na wala pa sa amin ang titulo nun. Nanggagalaiting saad ko habang ang aking mga mata patulo na ang luha. Ano bang sinasabi mo? Alam mo na wala kaming ibang lilipatan kapag pinaalis mo kami doon. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang lumuhod ako? Teka, ano bang sinasabi mo? Akmang magsasalita na ako nang makadinig kami ng panibagong tinig. Naroon na si Mang Berto. Diyos ko Sani, umuwi ka't hinimatay ang nanay mo. Po, bakit po anong nangyari kay nanay? Giniba na kasi ang bahay niyo. Ipinaglaban niya pero wala siyang nagawa. Hinimatay kakaiyak. Ani Mang Berto, kaya masama akong tinignan si Sandro. Kita mo na kung anong ginawa mo. Tandaan mo yung araw na ito oras na may mangyaring masama sa nanay kung magbabayad ka sa akin. Saad ko tsaka ako nagmamadaling tumakbo palabas. Nagmamadali akong sumakay sa tricycle ni Mang Berto. Ibinilin ko pa na bilisan niya ang pagmamaneho. Pagdating namin sa bahay, naabutan ko ang wasak naming bahay. Nagkalat ang mga gamit at halos wala nang natira. Si Steve po, ang kapatid ko. Nasa hospital, sinama na nila Matring. Saad ng isa naming kapitbahay. Muli ako nagpahatid kay Mang Berto sa hospital kung saan naroon si nanay. Inabutan ko siyang nasa hospital bed na puno din ng mga pasyente. Siksikan dahil nga pang publiko lang iyon. Nay, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang wika ko. Maayos ako. Huwag mo ko masyadong intindihin. Ani nanay habang hinahaplos ang aking pisngi kahit obvious naman na siya'y nanghihina. Ate, tawag sa akin ng basag na tinig ni Steve. Ate, wala na tayong bahay. Umiiyak na aniya, kaya't pati ako nahawa na din sa kanyang pagtangis. Okay lang yan, may mahanap din tayo na higit pa sa bahay natin. Pagpapagaan ko ng loob niya. De Diyos, calling the attention for patient De Diyos. Anang speaker, nagpunta ako sa hospital service. Pakibili po yung mga gamot ng pasyente nyo. Anang nurse doon, tsaka inabot sa akin ang reseta. Tinanggap ko yun at isa-isang binasa ang nakasulat.
Umaasa ko nakakasya ang 200 piso na nasa aking bulsa sa gamot na ito ni nanay. Magkano po lahat? Tanong ko sa unang gamot na nakalagay. Ma'am, 750 po lahat. Napakurap-akot na paatras. Bigla akong kinain ng hiya. Ganun ba? Sige, babalik na lang ako. Hindi ko kasi nadala yung wallet ko. Umasa kasi ako na mura lang yan. Pagpapalusot ko kahit alam ko naman ang totoo. Nangihina ang aking mga tuhod na humakbang hanggang sa marating ko ang maliit na chapel dito sa hospital. Pumasok ako roon at lumuhod. Pinagmasdan ko ang figura ng mahal na berhen. Nananalangin ako tumihingi ng awa kung paano ko lalagpasan ng malaking suliranin at pagsubok na aking kinakaharap ngayon. Independent ako at kilalang matibay ni inay. Ngunit kung ganito kalala ang araw-araw na sasalubong sa akin, kahit gaano pa katatag ang aking binti at mga paa, ako'y mapipilayan. Naging emosyonal ako habang nakatitig sa mahal na berhen hanggang sa kusang bumagsak ang aking mga luha. Nadinig ko ang yabag palapit sa kinalalagyan ko, ngunit hindi ko pinagtuunan ng pansin yun dahil tutok ang aking atensyon sa taimtim kong pananalangin. I'm sorry. Napalinga ako at nakita si Sandro. Tinignan ko lang siya. Kahit gusto ko siyang tanungin kung anong ginagawa niya dito, hindi ko ginawa. Hindi ako aware na lupa niyo pala ang binili kong yun. Umalis ka na. Kalmado kong sabi. I'm sorry. Hindi ko gusto na makita kang ganito. Aniya pa, pero lalo niya lang pinasasama ang loob ko. Sa halip tuloy na mag-stay ako dun, nagmamadali akong maglakad palabas. Malalaki ang aking hakbang hanggang sa maramdaman ko ang mahigpit na paghatak niya sa aking pulsuhan na akin namang ikinatigil. Ano ba? Sigaw ko habang tumutulo ang aking luha. Ano pa ba ang gusto mong makuha? Ano pa? Alam mo ba na doon ako pinanganak? Doon ako lumaki. Doon nabuo ang lahat ng memories na mayroon ako. Sinabi mo hindi ka tulad ng iba, pero pare-pareho lang kayo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Naitigil ko ang aking pagsasalita nang sakupin niya ang aking labi. Wala siyang pakialam kahit sino pa ang makakita sa amin sa kung anong ginagawa namin. Hayaan mo kong magpaliwanag. Aniya, pero malakas ko siyang sinampal. Hindi ko pa nga nalilimutan ang mga ginawa mo. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo. Huwag mo akong itulad sa mga babaeng kilala mo, Sandro. Dahil iba ako. Taga-probinsya ako't hindi taga-Manila. Saad ko tsaka ako siya iniwan. Bumalik ako sa kinalalagyan ni nanay. Pero nataranta ako nang hindi ko siya mahagilap. Mawalang galang na po. Nasa na po yung pasyente dito, pati na iyong bata. Kinakabahang saad ko. Si De Diyos po ba? Anang isang nurse sa akin kaya tumango ako. Nilipat na po siya sa kabilang room. Nasa 3rd floor po, room 113. Aniya, kaya tumango ako at nagpasalamat. Mahaba-haba ding hagdan ang aking tinakbo hanggang sa marating ko ang 3rd floor na sinasabi ng nurse. Nagbilang ako mula 100 hanggang 113. Hindi ka panipaniwala, ngunit halata naman na pang sosyal ang kwartong sinasabi ng nurse. Pinihit ko ang doorknob noon hanggang sa mabungaran ko si Steve at si nanay na nasa magandang kwarto. Ate! Ani Steve sa akin, ang kaninang luhaan niyang mata, ngayon ay puno na ng kislap. May lalaki po na tumulong kay nanay. Pagmamalaki niya sa akin, tinignan ko ang drawer na nasa gilid ni nanay. May mga prutas at naroon na din ang gamot na dapat ay bibilhin ko. Sino daw? Tanong ko pero hindi pa ako nasasagot ni Steve nang bumukas muli ang pinto at pumasok ang lalaking nakaitim. Tulad ng gwardiya sa resort ni Andrew, ganoon din ang uniforme nito. Kung may kailangan pa po kayo, huwag kayong magdadalawang isip na tumawag sa akin. Iniabot pa ng lalaki ang calling card niya sa akin. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Para naman makapagpasalamat ako. Hindi na po kailangan. Hindi po tumatanggap ng pasalamat ang amo ko, Miss Sandy. Aniya, kaya napakurap ako. Nagtatanong ang aking isip kung paano niya naman nalaman ang pangalan ko, pero hindi na ako kumibo. Sa halip, hinayaan ko na siyang makalabas. Kahit papaano, gumaan ang aking saloobin. Mukhang safe naman si nanay at Steve dito. Nay, sisilipin ko lang po yung bahay natin. Wag na anak,
Hindi na natin mababawi iyon. Baka awayin ka lang ng mga lalaki na iyon. Nakikiusap ang tinig niya, ngunit ngumiti ako. Hindi po, kaya ko naman po ang sarili ko, Nay. Pangako mag-iingat po ako. Hinagkan ko ang ulunan ni Nanay. Steve, bantayan mo si Nanay dito ha. Aalis sandali si ate. Ipinamasahe ko na lang iyong pera na hawak ko pabalik sa lupa namin. Ang kaninang wasak at nagkalat naming bahay, ngayon ay kinukumpo ni Nanang mas maayos. Teka, anong nangyayari? Naitanong ko sa sarili ko dahil hindi ko naman alam ang sagot. Namataan ko si Sandro na sa lubong ang kilay at kausap ni Mang Benido. Siya ang tagapamahala ng halos lahat ng lupain dito sa Pampanga. Hindi niyo sa akin binanggit na may mga taong naninirahan dito. Ang sabi niyo ay walang mga mapeperwisyo. Dinig na dinig ko ang seryosong tinig ni Andrew. Malayo sa kung paano niya ako kausapin. Mr. Millington, hindi naman kasi talaga nila hawak ang titulo. Kaya wala silang laban kahit ipag-iba niyo ito. Anang matanda nang damputin ni Sandro ang kwelyo ni Mang Benido. Kaya pumapangit ang imahe naming mga may kaya sa buhay ay dahil sa kagaya mong walang ibang alam kundi ang mang-api ng mahihirap. Nanggagalaiting ani Sandro. Mali nga kaya ang pagkakakilala ko sa kanya. Nalito ko sandali pero kaagad kong ipinilig ang aking ulo. Hindi mababago ng isang kabutihan ng aking pananaw. Lalo at siya ang dahilan kaya ako nasa sitwasyon na ito. Marapat lang natulungan niya ako dahil siya ang dahilan kung bakit ako nasa sitwasyon na ito. Sabay kaming napatingin ni Sandro sa isa't isa kaya tumalima sa kanya. Humakbang ako at akmang aalis nang habulin niya ako. Sandali, Sunny. Pati pangalan ko alam niya. Anong kailangan mo? Tanong ko't siniguro kong mararamdaman niya ang suya sa aking tinig. Bumabawi naman ako Huwag ka na magtampo. Anya sa akin kaya binawi ko ang aking kamay. Sino ka ba? Huwag mo na nga akong lapitan. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko nababalikan tong lupa na ito. Hahanap ako ng mapagdadalhan sa aking magulang. Come on, Sunny. Hindi ko naman kinukuha ang lupa na ito. Nagpapaunawang Anya. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tama naman si Mang Benido. Wala kaming titulo kaya malaya mong kunin ang gusto mo. No, I can't. Hindi ko gagawin. Giit niya kaya lalo ko siyang tinignan ng masama. At bakit? Sige nga sabihin mo. Nangahamon na saad ko. Because you're unique and kind. Naiiba sa lahat. Aniya pero hindi ko siya pinansin. Hindi ka panipaniwalang rason. Saad ko tsaka ako binawi ang braso ko at naglakad paalis doon. Hindi ko alam kung paano ang mangyayari sa amin. Kung bakit gano'n na lang kalakas ang loob ko na hamunin ng Sandro na iyon gayong wala naman akong sapat na pera. Pagbalik ko sa hospital, tulog si Steve sa tabi ni Nanay. Napangiti ako't naupo sa upuan na naroon sa harap ng hospital bed ni Nanay. Naupo ako habang hawak ang kamay ni Nanay. Kung sana hindi lang kami iniwan ng maaga ni Tatay, baka hindi ko kailangang pagdaanan ng mga bagay na ito. Napalinga ako sa tatlong magkakasunod na katok sa pinto. Tumayo ako at binuksan iyon. Naroon na naman iyong lalaking nakaitim. May dala siyang bouquet ng bulaklak at nakabalot sa pink na wrapper. Para po sa inyo, pinabibigay po ni Sir. Bakit daw? Naiilang na tanong ko nang tanggapin ko iyon. Panunuyo daw po. Kung may nais po kayong hingin ay magsabi lamang po kayo. May nagawa ba siyang kasalanan? Dapat nga mahiya pa ako sa kanya dahil hindi ko naman siya kilala pero heto at panay ang kabaitan na pinapakita niya. Ngumiti iyong lalaki at tumango. Paano po, mauuna na po ako. Marami pa din po kasi akong kailangang gawin. Anya tsaka tumalima sa akin. Nag-isip ako kung hindi ba nakakahiya kung ihilingin ko sa kanya na utangan ako sa boss niya na pangsimula para sa bahay. Kahit hulug-hulugan ko na lang. Sandali! Tawag ko sa kanyang atensyon. Tumingin siya sa akin. Pwede ba akong humingi ng kaunting pabor sa'yo? Alam kong kalabisan na ito ngunit maaari kaya akong humiram ng pera sa kanya para makaupa ako ng bahay. Bahay? Tumawa siya kaya nahiya ako. Kung sakali man po na seryoso kayo, sinisiguro kong hindi niya kayo pahihiramin. Aniya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay napahiya ako. Kasi bibigyan kanya ng kusa. Ha? Nalaglag ang aking panga.
Seryoso ko, Miss Sunny. Hindi ka niya pauutangin kundi bibigyan ka niya. Huwag kayong mag-alala dahil ipaabot ko sa kanyang inyong pakiusap. Anya pa, kaya namula ang aking pisngi. Hindi ko alam kung ano ba ang aking itsura. Hindi naman ako ganun kaganda para itrato ng ganito. Hindi pa kami tapos mag-usap nang dumating ang isa pang lalaki na naka-uniforme din ng tulad ng sa kanya. May dala itong brown na paper bag. Sosyal ang itsura at hindi ko alam kung ano iyon. Bumulong iyong lalaki sa kausap ko kanina tsaka inabot ang paper bag sa kanya tsaka tumango. Umalis ulit yung lalaki pagkatanggap ng kausap ko sa paper bag. Ipinabibigay po ng amo ko. Mumunting regalo upang siya na ang personal niyong makausap kung sakali na may nais kayong hingin. Salamat. Saad ko nang abutin yun. Yumuko siya at nagpaalam. Nahihiya akong pumasok sa loob tsaka ako iyon binuksan. Halos manlaki ang mata ko nang makita kong cellphone ang laman nun at hindi lang basta cellphone, isang mamahaling cellphone na may mansanas ang tatak. Sa loob nun ay may notes pa. Always be happy, Sunny, because you are my sunshine. Nakornihan ako sa mensahe na iyon, ngunit nag-iwan iyon ng malaking katanungan sa akin. Tiyak na kilala niya ako dahil hindi niya ako tutulungan kung hindi. Wow ate, sa'yo yan? Sabik na ani Steve, kaya tumango ako. May magagamit na tayo. Pwede mo nang ibigay kay teacher ang number natin. Kinikilig na saad ko. Hinawakan ni Steve yung cellphone at ramdam ko ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Anak, pati ang inay ay nagising din. Hindi kaya maging delikado ang buhay mo dyan? Parang sobra-sobra naman na ito. Nay, ipagpasalamat na lang po natin ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang po, hindi ko din alam kung anong nangyayari. Pero gusto ko pong gamitin ang oportunidad na ito para mapabuti kayo. Naging maayos naman si nanay sa ilang araw na pamamalagi namin sa hospital. Para nga lang kaming nagbakasyon. Kinahaponan, na-discharge na din si nanay. Nasa labas na kami noon ng hospital at nag-aantay ng tricycle. Hindi pa bumabalik iyong lalaki na nakausap ko kaya hindi ko talaga alam kung saan kami uuwi nito. Ate, bakit hindi pa tayo sumasakay sa tricycle? Mag-iisang oras na po tayo dito. Nangangalay na si nanay. Ani Steve sa akin. Nahiya pa nga ako sa kanya. Hindi ko masabi ang kalagayan namin. Pero tulad nga ng sinabi ko, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa itaas. Huminto ang isang kotse sa tapat namin. Bumabae yung lalaki habang nakangiti. Ihahatid ko na po kayo. Aniya sa amin kaya tumango ako. Inalalayan ko si nanay ng sumakay habang si Steve sabik na sumakay sa van. Ate, hindi ba ako mahihilo dito? Ngingiti-ngiting ani Steve sa akin. Nahiya tuloy ako doon sa lalaki. Medyo mapapadalas po yung pagkikita natin kaya hayaan niyong magpakilala ko. Tawagin niyo na lang po akong Kenneth. Salamat Kenneth, pero saan ba tayo pupunta? Sa bahay po. Nakangiting aniya. Naging pamilyar ang daan hanggang sa marating namin ang lupa na binibili ni Sandro noon. Teka, ano ang nangyari? Ani nanay. Pinarenovate na lang po ng amo ko ang dati ninyong bahay kaysa mangupahan pa kayo. Ani Kenneth, inalalayan kong muli si nanay hanggang sa makababa kami. Hindi ko makilala ang bahay namin. May mga bakod na din at masasabi kong pangmayaman ang bahay na mayroon. Pumasok na po kayo. Ani Kenneth sa akin kaya tumango ako. Mauna na po ako. Yumuko siya muli ng bahagya tsaka sumakay sa van. Naglakad kami nila Steve. Dahan-dahan kong binuksan iyong mamahaling pinto na yari sa Nara na may nakaukit na malaking bulaklak. Nasa puko ang aking bibig nang makita ang kabuuan ng bahay. Napakaganda. Naka-tiles, may kulay, may mga gamit. Bago ang lahat. Diyos ko anak, saan ba galing ang mga ito? Parang maiiyak na ani nanay. Kahit ako hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya dahil hindi ko naman alam. Nagtatatakbo si Steve sa loob at tumalon-talon. Ate, mayaman na tayo. Tuwang-tuwa na aniya. Naglakad kami papunta sa kanya-kanya naming kwarto. Ayokong ipahalata sa sarili ko kung gaano ko kasaya. Ito na ba ang simula? Saad ko sa aking sarili. Pumasok ako sa isang kwarto at palagay ko, ito na ang magiging kwarto ko.
Napakaganda. Naglakad ako papunta sa drawer na naroon. May mga damit, ngunit mas nakaagaw ng aking atensyon ang green na bag doon. Binuksan ko iyon at halos mapatras ako nang makita ko ang limpak-limpak na pera. Diyos ko! Nasabi ko na lamang, mas binalot ako ng kaba nang mag-ring ang aking cellphone na nasa bulsa. Nanginginig ang aking kamay na sinagot ng tawag mula sa number na may pangalang Moon. Hello? How are you? Nakauwi ka na ba? Anang malambing na tinig sa linya. Boss ako ni Kenneth at sana hindi ako nakakaistorbo na tumawag ako sa iyo. Hindi naman. Naiilang na saad ko. Nadinig ko ang kanyang bungisngis. Yung bag dito, sa'yo ba ito? Hindi, sa'yo. Nandiyan na sa bahay mo, diba? So, iyon na iyan. Sir, masyado pong madami ito. Ano naman ang gagawin ko dito? Nakadepende sa'yo kung anong gagawin mo dyan. Napangiwi ako. Bakit kaya isang tao lang ang pumapasok sa isip ko? Bakit si Sandro? And one more thing, hindi sir ang pangalan ko. Pwede mo akong tawagin sa kahit anong gusto mo dahil ako ang iyong buwan. Nadinig ko na naman ang kanyang bungisngis. Pwede ba kitang makita para personal na mapasalamatan? Saad ko sa linya. Nadinig ko na naman ang kanyang bungisngis. Hindi pa siguro sa ngayon. Hayaan mong mag-enjoy ka na muna sa buhay mo. Have a nice day, sunshine. Aniya, tsaka pinatay ang linya. Muli akong tumingin sa drawer at pinagmasdan ng makapal na pera. Isinara ko ang drawer, tsaka pinuntahan sila nanay sa kwarto. Nandun si Steve at abot ang talon sa kama. Tuwang-tuwa ito. Ate, napakadami ng damit. Bagay ka inait sa akin. Aniya pa, kaya ngumiti ako. Sandali at ipagluluto ko kayo ng hapunan. Wika ko tsaka ako lumabas. Ang tuwa sa aking puso ay walang paglagyan. Tulad ng inaasahan ko, may laman talaga yung ref. Sinigang na baboy ang niluto ko para makahigop din ng sabaw si inay. Ate, makakapag-aral na ako ng maayos nito. Ang mga kaklase ko na gustong pumasyal dito, maisasama ko na. Nagmamalaking ani Steve nang lapitan niya ako sa kusina. Oo Steve, dalhin mo sila dito. Magiliw na saad ko naman. Pagkatapos kong magluto, ginising ko na ang inay para sa aming hapunan. Sa kahoy na mesa kami kumain na may mga gintong disenyo paikot at ganun din ang upuan. Nahiya pa nga ako nang pati ang kutsarang gagamitin namin, ginto din ang kulay. Hindi ko alam kung paano at saan lahat ng galing ito. Pero labis ko tong ipinagpapasalamat anak. Ani nanay sa akin. Kinaumagahan, maaga ako nagising at ganun din sila Steve. Araw ng Sabado kaya walang pasok ang kapatid ko. Mula sa gate ay may nag-doorbell kaya nilapitan ko iyon. Si Kenneth ang naroon, dala ang bouquet na naman ng bulaklak na nakabalot naman ngayon sa puting wrapper. Magandang umaga, Miss Sunny. May kasama po ako. Anya, kaya pinatuloy ko sila kasama ang isang babae na medyo may edad na. Matamis itong bumati sa akin. Iginiya ko silang papasok hanggang sa makapasok kami sa sala. Ipaggagawa ko kayo ng maiinom. Ani nanay sa amin. Ang ginang nakasama ko ang siyang tutulong sa iyo. Ani Kenneth. Tutulong saan? Para ituloy ang iyong kolehiyo. Ani Kenneth, kaya agad akong tumanggi. Hindi ko tinatanggap Kenneth. Pasensya ka na. Masyado nang malaki ang naitulong sa akin ng amo mo. Please Kenneth, wag namang pati ang pag-aaral ko. Hindi ko po gusto na pilitin kayo. Pero sumusunod lamang po ako sa utos. Etong babaeng narito ang siyang magiging tutor nyo, Miss Sunny. Nagpakilala sa akin iyong babae na magiging tutor ko. Wala po akong pambayad dito. Si Sir na po ang bahala sa lahat ng gastusin, kaya wala na kayong dapat na alalahanin. Ani Kenneth, kaagad na bumalik si nanay para dalhin ng juice para sa amin. Matapos ay dinala niya si Steve sa likod. Miss Sunny, alam kong gusto nyo din pong makapagtapos kaya ito na po yung oportunidad na hinihintay ninyo. Bibihira lang po na dumating sa atin ang mga pagkakataong ito kaya sana wag nyo nang tanggihan. Ani Kenneth, mukhang kahit tanggihan ko, kukulitin din naman nila ako kaya minabuti ko nang pumayag. Natapos ang aming pag-uusap,
Nasisimula ng pagtututor sa akin sa Lunes kaya kahit papaano makapaghahanda pa ako. Nang umalis sila Kenneth, sinabi ko kay nanay ang mga napag-usapan namin. Siyempre tuwang-tuwa sila lalo na si Steve. Sana ate makatapos tayong dalawa para hindi na mahirapan si nanay. Ani Steve habang nakatingin sa malawak na bukiran sa likod namin. Kahit kasi may bakod na iyon paikot, kita pa din ang view. Sana nga Steve, pagod na akong umikot sa ganitong buhay. Saad ko, tsaka ako hinaplos ang ulunan niya. Nakadinig na naman kami ng doorbell, kaya si Steve na ang nagbukas nun. Sino po kayo? Dinig kong ani Steve. Na-curious ako kung sino yun, kaya nagpaalam muna ako kay nanay. Nang maglakad ako papunta kay Steve, nakita ko kaagad si Sandro. Anong ginagawa mo dito? Nakasimangot na saad ko. Naistorbo ba kita? Nailang ako sa paraan kung paano niya ako kausapin. Hindi naman, wala naman akong ginagawa. Pasok tayo sa loob. Aniyaya ko sa kanya. Pagpasok namin ay nahiya ako. Ang ganda na ng bahay niyo. Anya pa nang makaupo kami sa sofa. Maya-maya ay lumapit si Steve. Boyfriend po ba kayo ng ate ko? Ani Steve, kaya bahagya ko siyang kinurot. Steve, huwag kang maingay. Saad ko, kaya tinikom niya ang kanyang labi. Hello little kiddo. Ani Sandro kay Steve. Ano nga palang sadya mo dito? Tanong ko kay Andrew. Gusto ko lang malaman ang kalagayan niyo ni tita. Tita? Nakataas ang kilay na saad ko. Maya-maya ay pumasok si inay. Napatingin siya sa gawin namin. Anak, may bisita ka pala. Ani nanay. Naglakad si Sandro palapit sa inay matapos ay inialok niya ang kanyang kamay dito. I am Sandro Moon Millington, Mom. Aniya, hindi ko alam kung nabingi lang ba ako o ano. It's a pleasure to meet you, tita. Ikinagagalak din kitang makilala. Ani nanay, naglakad sila palapit sa upuan. Maggagayak lang ako ng maiinom, nay. Paalam ko rito, kahit nasa kusina ako, nadidinig ko pa din ang magiliw na tinig ni Steve. Kuya, ang gwapo niyo po. Sana maging ganyan din ako kagwapo sa inyo pagtanda ko. Wika ni Steve. Palapit na ako noon sa kanila dala ang tray ng malakas na tumawa si Sandro. Maganda ang ate mo. Magkahawig din naman kayo so hindi malabo na mas gwapo ka pa sa akin. Ani Sandro. Maya-maya, bumalik sa pagiging seryoso si Andrew at tumingin kay nanay. Wala talaga akong plano magsabi sa kanya na si Sandro ang nagpaalis sa amin dito. Pero siya mismo ang nag-open up noon sa inay. Talagang humihingi po ako ng dispensa sa pagkakamali ko na iyon. Hindi ko alam na may mga naninirahan dito. Sinserong ani Sandro, kaya dumiretso na ako palapit sa kanila. Kung ganoon na ikaw nga talagang nakabili ng parang. Pero wag mo nang isipin yun. Okay naman na ang kalagayan namin. Oo nga po, pansin ko din. Pwede ko po bang malaman kung sino ang may gawa nito? No offend po. Nagpapakumbabang anya. Boyfriend ko. Taas noon na saad ko at inaasahan kong magugulat siya pero kabaliktaran noon ang nangyari dahil parang kinilig siya. Magmerienda ka muna. Gusto mo ba ng kape? Ngumiti siya at umiling. Okay na ito sa akin. Ano bang itinatawa-tawa mo dyan? Naiinis na sambit ko nang tumawa na naman siya. Bakit? Ganun ba ako kapangit para hindi magkaroon ng boyfriend? Nakataas ang kilay na saad ko nang siya ay tumawa. No Nat, you're perfectly beautiful. Napakaganda mo. Anya, kaya namula ang aking pisngi. O siya, mauna na kami ni Steve sa labas. Mag-usap muna kayo dyan. Ani nanay, kaya lalo akong nahiya. Tignan mo, pinapaubaya ka na sa akin ni tita. Alam niya kasing safe ka sa akin. May boyfriend na nga ako. Mahirap bang intindihin yun? Well, I'm willing to compete with him. Teka nga, hindi kita mahulaan eh. Nanliligaw ako. Diretsong aniya, kaya napangiwi ako. Kailan pa? Kunot noong saad ko. Mula nung araw na nagkita tayo. Nanliligaw na ako noon. Kumpiyansadong aniya, kaya tinaasan ko siya ng kilay. At kailan ka pa nagpaalam sa akin? Hindi ako nagpapaalam. Wala sa linya ko ang ganoon dahil alam kong mararamdaman mo din naman balang araw. Hindi ko ramdam, Sandro, so stop. No, wala ka pang karapatan na salungatin ang gusto ko.
Liban na lang kung sinasagot mo na ako. Tumatawang Aniya, kaya umikot ang aking paningin. Aaminin kong kahit papaano, gumaan na ang aking pakiramdam. Siguro ay dahil settled na ang lahat ng aking problema. Wala din namang problema kung magiging magkaibigan kami. Nang Lunes na iyon, pumunta na ang tutor ko para turuan ako pero hindi ko naman ine-expect na kasunod niya si Sandro. Anong ginagawa mo dito? Nanggagalaiting saad ko. Nasa school kasi si Nanay at si Steve. Wala namang masama kung sasamahan kita, diba? You know, mahirap nang magtiwala sa kung kani-kanino. Kibit balikat na Aniya, kaya minulagatan ko siya ng aking mga mata. Tumawa lang siya kaya hinila ko ang laylayan ng damit niya, palayo kay Miss Evangie. Ikaw ha? Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Mas mukha pang katiwa-tiwala si Miss Evangie. Mamaya magsumbong yan dun mayari pa ako. O bakit? San ba yan galing? Dun sa mayabang mo manliligaw na nagpagawa ng bahay nyo? Nakangusong Anya, kaya tinakpan ko ang kanyang uso. Panay ka talaga kalukuhan. Tumahimik ka nga dyan. O bakit? Hindi ba at manliligaw mo naman yun? Hindi, biro ko lang yun. Hindi ko nga kilala yun eh. Ano? Tumatanggap ka ng bigay sa hindi mo naman kakilala? Mamaya hingin na lang noon ang katawan mo. Aniya, kaya nayakap ko ang aking sarili. Grabe ka namang mag-isip. Singhal ko sa kanya pero hindi ko naiwasang isipin din yun. O bakit? Hindi posible yun ah. Sagutin mo na ako para mawalan siya ng chance na singilin ka. Baka ako pa nga ang magbayad sa kanya eh. Pangahamon ni Sandro sa akin pero siniringan ko lang siya. Bumalik kami sa sala kung saan naroon si Miss Evangie na nag-aayos ng gagamitin namin. O, saan ka pupunta? Saad ko nang mauna siyang maglakad sa akin. Dito lang sa sofa. Aniya tsaka kumuha ng isang libro at binasa. Lumapit na din ako kay Miss Evangeline. Nakikinig lang ako sa paunti-unting paliwanag niya habang si Sandro tumitingin-tingin sa akin. Ngingiti at kakagatin ng kanyang labi kaya nawawala ako sa focus. Naiintindihan mo ba? Opo. So ano ang sagot? Ani Miss Evangeline sa akin. Sa tagal ng paliwanag niya, wala talaga akong natandaan. Tumikhim pa nga si Miss Evangeline. O sige, iiwanan kita ng paperworks. Mag-review ka para naman sa pagbalik ko magkakaintindihan na tayo. Anya, kaya napangiwi ako. Don't pressure her too much. Anang maotorisadong tinig ni Sandro habang salubong ang kilay. Nagulat kami ni Miss Evangie pero andun yung pagtatanong hanggang sa ma-realize ni Sandro ang kanyang sarili. I mean, bago pa lang naman na nag-aaral si Sunny, diba? So baka pwede lang naman. Nakangiwing Anya. Yan kasi nakikialam. Umirap ako. Siguro ay nahiya si Sandro kaya inilayo niya na lang sa amin ang kanyang paningin. Hinatid ko si Miss Evangie matapos ay nagmamadali kong binalikan si Sandro. Ikaw talaga, huwag kang ang sagot ng sagot. Naiinis na saad ko sa kanya. Ayaw mo kong sagutin eh, anong gagawin ko? Di ako na lang. Pinagmamalaking Anya. Kung sakali na mahirapan ka, just text me. Kaya ko to no? Nakalabing saad ko kaya siya'y tumawa. Sige, sana hindi ka mga moti dyan. Saad niya sa akin tsaka ngumiti. Oo, kaya ko naman to. Sige na, umuwi ka na. Bakit ba pinagtutulakan mo ko? Gusto pa naman kitang makasama. Kahit gustuhin niya na mag-stay sa amin, wala na siyang nagawa nang may tumawag sa kanya. Nagmamadali siyang tumayo. O sige, dadating ako agad. Aniya tsaka pinatay ang linya. Mauuna na muna ako. Saad niya sa akin kaya tumango ako. Akmang lalapit siya sa akin kaya humakbang ako pa atras. Anong gagawin mo? Saad ko sa kanya. Kala ko may kiss ako eh. Nakangiwing Aniya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Eto na nga, sabi ko nga alis na eh. Nakangising Aniya tsaka naglakad palabas. Sinundan ko siya. Mag-aral kang mabuti. Baka matatagalan ako na mawala kaya mag-iingat ka palagi. Aniya pa kaya tumango na lang ako. Nang umalis si Sandro, nagsimula na akong mag-aral. Itinuon ko ang buong atensyon ko sa aking pag-aaral hanggang sa hindi ko namamalayan na ilang buwan na palang walang paramdam si Sandro at unti-unti ko siyang namimiss. Habang si Moon naman, hindi nagmimintis sa pagpapadala sa akin ng bulaklak. Mabait siya at palagi ako inaalala pero hindi ko malaman kung bakit si Sandro pa din ang hinahanap ng aking puso at isipan.
Nagtayo na din kami ni nanay ng maliit na tindahan sa palengke na siyang pinagkukunan namin sa araw-araw. Malaki na ang inunlad ng buhay namin nila nanay dahil kay Mo na hanggang ngayon hindi ko pa din nakikita at nakikilala. Isang umaga ay nagising ako. Miss Sunny, may pinabibigay po sa inyo si Sir. Ani Kenneth sa akin tsaka inabot ang envelope sa akin. Isang imbitasyon mula kay Sir. Nais niya po kayong makita. Aniya, kaya napakurap ako. Kailan daw ito? Mamayang gabi po, hindi na din po ako magtatagal. Saad ni Kenneth tsaka naglakad palabas. Pinagmasdan ko ang invitation card na iyon. Ako ang magsisilbing liwanag sa mga oras na nadidiliman ka dahil ako ang iyong buwan. Basa ko sa mga katagang naroon. Maya-maya ay nagring ang phone ko at mula ang tawag kay Sandro. Natataranta ko iyong sinagot. Himala at hindi mo pinatagal. Anang tinig niya sa linya at alam kong nakangiti na naman siya. Namiss mo ko no? Naglalambing na aniya kaya napairap ako sa kawalan. Gusto kong sabihing oo pero pinigil ko ang aking sarili. Let's have a dinner date later. Dadating ako. Hihintayin kita. Aniya pero napangiwi ako at tumingin sa imbitasyon ni Moon. Sino sa kanila ang pipiliin ko? Tanong ko sa sarili ko pero hindi na lang ako kumibo. Nang sumapit ang gabi, dumating si Kenneth sa bahay para sunduin ako. Isang cocktail dress ang suot ko. Pinadala ni Kenneth iyon kaninang hapon. Miss Sunny, ayos lang po ba kayo? Ani Kenneth sa akin. Ano ba ang dapat kong sagot? Balik tanong ko sa kanya. Kung talagang ayaw mong pumunta, pwede naman sa aking sabihin at ihihinto ko. Aniya, kaya umiling ako. Hindi, idiretso mo na. Alam mong malaki ang utang na loob ko kay Moon. Saad ko nang ihinto niya ang kotse. Mas lalong hindi siya matutuwa kung alam niyang dadating ka lang dahil sa utang na loob mo sa kanya. Hindi naghihintay ng anumang kapalit si Sir, kaya maiintindihan niya kung hindi mo siya pupuntahan ngayon. Ani Kenneth, tinignan ko siya sa kanyang mata habang nakatitig siya sa akin. Mag-isip ka ng mabuti, Miss Sunny. Pero sa dami ng naitulong niyo sa akin, ayokong baliwalain lang lahat yun. Kung sasabihin mo sa akin ang rason ay baka maintindihan kita at matulungang ipaliwanag ang lahat kay Sir. May iba pa akong katagpo, may isang tao na umaasa sa aking presensya. May ibang tao na yata na nakakuha ng puso ko, Kenneth. Malungkot na saad ko. Nauunawaan ko. Anya, tsaka piniling ang kotse pabalik. Ihahatid kita papunta sa kanya basta ituro mo lang ang daan na pupuntahan natin. Kenneth, bakit mo to ginagawa? Dahil ito ang dapat, Miss Sunny. Mali naman loko ng tao at damdamin kaya naman susuportahan kita. Anya, malapit na kami noon sa parang nang bumuhos ang malakas na ulan. Naging mabilis nagputik ang daan dahilan para mahirapan na makaahon ang kotse na drive ni Kenneth. Mukhang hindi kakayanin ng kotse na makaahon pa dyan. Sino ba kasi ang kamitap mo? Bakit naman kailangang dito pa? Nakangiwing ani Kenneth. Pasensya ka na, Kenneth, maglalakad na lang siguro ko. Sa ganyang kalakas na ulan? Hindi makapaniwalang aniya. Diyos ko, mapapatay ako ni Sir oras na pinabayaan kita. Nakangiwing aniya. Lintik na pag-ibig naman kasi yan. Nakakatanga din aba. Bulong na aniya. Muling pinaandar ni Kenneth ang kotse niya at sinubukan ng lahat ng kanya makakaya. Pero nadidinig ko lang ang angil ng gulong lalo at bumaon na sa putik ang sasakyan namin. Kenneth, kaya ko naman na. Huwag ka nang mag-alala, lalakarin ko na lang. Maraming salamat sa iyo. Saad ko. Nang bababa na ako, inabot niya sa akin ang payong. Mapapatay talaga ako ni Sir. Oras na makita kanyang naglalakad sa gitna ng malakas na ulan. Lalo na kung magkakasakit ka pa. Aniya, kaya saglit ako nagtaka. Paano ko makikita ng boss niya? Si Sandro ang pupuntahan ko. Liban lang kung magkaibigan sila. Salamat, Kenneth. Wika ko, tsaka ako naglakad ng mabilis. Hindi ko inalintana ang mga putik na nagtatalsikan sa akin dahil sa malalaking patak ng ulan. Inalis ko na din ang sandals na suot ko, tsaka ako nagtatatakbo habang bitbit yun. Narating ko ang mapunong parte ng parang. Under construction ng malaking bahagi noon na pinapagawa ni Sandro. Higit 3 buwan din kaming hindi nagkita, kaya gano'n na lamang ang pagkasabi ko na siya ay makita sa hindi malamang dahilan. Habang palapit ng palapit,
Palakas din ng palakas ang kabog ng aking puso. Nagtatatakbo ko hanggang sa makapasok ako sa malaking gate na bagong tayo. Late na ba ako? Yun kaagad ang naibulong ko nang makita ko ang mga maliliit na kandila na pa-heart shape. Nagkamatayan na sila at ang iba naman ay natunaw. Mula sa daan, inikot ko ang aking paningin hanggang sa mamataan ko ang figura ni Sandro. Nakatingala siya habang nakasuksok sa kanyang bulsa ang dalawa niyang kamay. "Sandro!" Tawag ko sa kanya. Nagmamadali akong humakbang hanggang sa mabitiwan ko ang payong at hindi ko inalintana ang ulan. Bigla akong binalot ng pagkasabik. Nagtatatakbo ako at mabilis ko siyang dinamba ng yakap mula sa likuran. Ramdam ko ang gulat sa kanya pero ninamnam ko lang ang pagkakayakap ko sa kanya. "Sonny?" Tawag niya sa akin pero hindi siya gumagalaw. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapulupot sa kanya. "San ka galing? Bakit ang tagal mong bumalik?" Naiiyak na ako dahil nangangamuti ako sa mga inaaral ko. Walang nagtuturo sa akin. Saad ng emosyonal kong tinig. "Sonny, alam mo bang na-miss kita?" Hindi ko inakala na sasabihin ko iyon pero nasabi ko na. "Sorry kung nalita ko." "Bakit ka basa?" Anya sa akin. "Hindi na mahalaga yun, Sandro. Huwag kang umalis ng ganito katagal." "Hindi ka hinatid ng loko na yon? Paano kapag nagkasakit ka?" Gusto niya yatang maalis talaga sa posisyon niya. Ang Kenneth na yon. Nanggagalaiting aniya kaya napatigil ako. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at hinarap siya. "Kilala mo si Kenneth?" Napalabi siya at inilayo ang paningin sa akin. "Sandro, kinakausap kita." Hinawakan ko ang pisngi niya para ibaling sa akin ng atensyon. "Kilala mo si Kenneth?" "Oo." Lumabi siya kaya tumaas ang aking kilay. "Paano? So, kilala mo si Moon?" Tumingin siya sa akin na parang nagdadalawang isip na sumagot. "I am your moon, my sunshine." Masuyo at halos pabulong na aniya kaya napangiwi ako. "Ibig sabihin from the start, ikaw lahat yun?" Kunot ang noong saad ko. "Sunny, kinakausap kita. Ikaw yon. Ikaw yung tumulong sa akin." "I am Sandro Moon Millington." Saad niya at kinain ako bigla ng guilt at inis. Tumalima ako't naglakad paalis. Napuno ako ng inis. "Sonny," aniya, tsaka hinila ang kamay ko. "Sonny, listen to me please." Nakikiusap na ani Sandro. Hinarap niya ako't hinawakan na magkabilang pisngi. "Hindi ko alam kung saan ko sisimulan, pero Sonny, mahal kita. Ginawa ko lahat ng to dahil mahal kita. Dahil nagustuhan kita umpisa pa lamang." "Sandro, alam mo bang litong-lito ko? Hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang puso ko. Gusto kong makilala si Moon pero gusto din kita. Pinahirapan mo ko ng ilang buwan." Naiinis na saad ko nang tumawa siya at napakagwapo niya ng mga sandaling yun. "Hindi mo naman kailangang malito dahil iisa lang yun. Kahit sino pa doon ang piliin mo ay ako pa din yun. Sa akin ka pa din babagsak. Sinadya ko lang talaga na magpaka-misteryoso dahil ayoko maabuso. Ayoko magustuhan mo ko dahil sa mga binibigay ko. Pero wala, heto ko. Handa akong ibigay lahat ng mamanahin ko para sa'yo." Umiiling na aniya. Tinamaan ako. Tinamaan mo ko, Sunny. Nasilaw ako sa liwanag mo. Nakangiting aniya na wari kinikilig. "Uuwi na ako, Sandro." Saad ko pero umiling siya. "Hindi pwede. Hindi ako papayag. Sabi mo nalito ka, nahirapan. Ibig sabihin, pareho mong nagustuhan si Sandro at Moon." "Wala akong sinabing nagustuhan kita. Hindi mo na pwedeng bawiin. Malaki na ang na-invest ko sa iyo kaya hindi na kita pakakawalan pa. Tara na, umuwi na tayo. Magpapakilala na ako kay tita." Aniya, tsaka hinawakan ng kamay ko. Paglabas ko ng gate ay nandoon si Kenneth. Bagong sasakyan na ang dala niya. Kotse pa din naman, yun nga lang ay malalaki na ang gulong at pangbundok na. "Sir," ani Kenneth. "Pinagkaisahan niyo ako Sita ko kay Kenneth na kanyang ikinatawa. "Sorry Miss Sunny, si Sir po talaga ang may pakana ng lahat." Ani Kenneth sa akin kaya ako'y umirap. Ipinagbukas ako ni Sandro ng pinto at inalalayang pumasok. Buti na nga lang at umampat na ang ulan. Si Kenneth ang driver habang nasa likod lang kami ni Sandro. Nakalak ang kamay niya sa kamay ko.
Nasira yung romantic date natin dahil kay Moon. Akala ko kasi siya ang pupuntahan mo kaya hindi ako nag-prepare. To be honest, hindi ako umaasa na ako ang pupuntahan mo. Anya sa akin. Alam kong kayo ang pupuntahan niya. Ani Kenneth sa amin nang lumingon sa amin. Tumigil ka. Paano na lang kung may masamang nangyari kay Sunny? Ani Sandro, bahagya akong pinisilang kamay niya kaya siya'y tumigil. Pagdating namin sa bahay, nandoon si nanay at matyagang nag-aantay sa sofa. Anak, Sandro iho, ani nanay. Nabigla ako nang magmano siya kay nanay. Gusto ko pong personal na magpakilala sa inyo. Ako po si Sandro Moon Millington, manliligaw po ng Yunika iha nyo. Matamis na ngumiti si Sandro. Naguluhan si inay dahil ang alam niya, si Moon talaga ang aking nobyo. Tulad ko, tiyak na hindi niya pa din napapansin na iisa lang si Sandro at si Moon. Malaki na ang inunlad ng itsura nyo, tita. Mas gumanda po kayo. Saad pa ni Sandro. Kahit matanda na si inay, ngayon ko lang siya nakitang kinilig. Ikaw talaga. Tayo na at maupo. Gabing-gabi ano't napasugod ka. Ani nanay. Para po ihatid si Sunny ng ligtas kaya lang ay naabutan kami ng ulan. Palusot na aniya, tsaka nangamot sa kanyang ulo. Minsan ko nang nakita si Sandro na makipag-usap sa mga tauhan o kanegosasyon niya at napakatapang niya. Hindi pa dadaig kaya naman naninibago ako kapag ako na ang kausap niya. Napakalambing at napakaamo. Naku, alanganing oras na. Dito ka na magpalipas ng gabi. Ani nanay. Pero dalawa lang po ang kwarto na mayroon kayo. Ani Sandro. Nagulat si nanay at nagtatanong ang reaksyon kung bakit alam ni Sandro ang bagay na iyon. Si Sunny ay kahit sa tabi na lamang namin ni Steve. Kung pahihintulutan niyo po tita, kahit sa baba na lang ako ng kama ni Sunny, pangako pong wala akong gagawing masama sa kanya. Magalang na ani Sandro, muling nabuksan ang aking paghanga sa kanya. Wala akong masabi, lahat ay perpekto sa kanya. Mula sa itsura o gali, pati na sa pakikipag-usap. O siya, maligo ka na doon sa kwarto ni Sunny. Anak, doon ka na sa kwarto mag-shower. Ani nanay kaya tumango ako. Ihahatid ko lamang po si Sandro sa kwarto. Nanguna ako sa paghakbang hanggang sa marating namin ang kwarto. May pantulog dyan. Kung pwede yun na lang yung suotin mo. Wika ko, tsaka akmang tatalikod ako nang hilahin niya ang kamay ko at bigyan ako ng mabilisang halik. Ligo na ako. Aniya, tsaka isinara ang pintuan. Ang puso ko ay parang abnormal na tumibok. Nahawakan ko ang aking labi, tsaka napapangiting tumalikod. Pagpasok ko sa kwarto, ay nandun si nanay, nakaupo sa kama habang nakangiti. Maligo ka na. Aniya, kaya tumango ako. Dahil lalanganin na, binilisan ko na lang ang pagbabanlaw. Pinaupo ako ni nanay sa kama niya at inalok na siya na ang magpupunas ng aking buhok habang sinusuklay niya. Masaya ako para sa iyo anak. Alam kong masaya ka sa ngayon, ngunit hindi ko pinapayagan na ibigay mo ang lahat ng pag-ibig mo kay Sandro. Hindi ko makakayanan kung makikita kitang nasasaktan. Ani nanay, kaya humarap ako sa kanya. Nay, salamat po sa paniniwala sa akin. Nay, maraming salamat lalo na sa paalala mo. Palagi ko pong babaunin yan. Sige na, bumalik ka na doon. Baka nag-aantay na sa iyo si Sandro. Ani nanay, kaya tumango ako. Dinala ko yung extra naming comforter na siyang gagamitin ni Sandro. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Sinilip ko si Sandro at naroon siya sa malaking salamin at sinisilip ang kanyang sarili. Kahit naman hindi niya gawin yun, alam naman naming gwapo siya. Sandro, tawag ko sa kanya. Luminga siya sa akin at talaga namang napakagwapo niya. Wala akong masabi. Iaayos ko lang yung higaan mo. Saad ko kaya tumango siya. Inilatag ko ang comforter sa gilid ng aking kama. Hindi ko alam kung magiging komportable ka dito. Yun ang paalam ko kay tita kaya hindi natin pwedeng sirain yun. Tsaka ngayon lang naman 'di ba? Kung dun ka na lang kaya sa sofa. Saad ko nang umuwi siya. Lalo naman akong hindi papayag. Nasa gilid na nga ilalayo mo pa. Sabihin mo nga, ayaw mo ba akong kasama? Nakalabing aniya. Hindi naman, inaalala lang kita. Huwag mo kong alalahanin.
Magiging okay ako basta kasama ka kaya please, kung hindi nga lang magagalit si tita, tinabihan na kita eh. Aniya pa kaya napatawa na lang ako. Pwede naman, haharangan na lang natin ang unang tong pagitan natin. Saad ko nang magliwanag ang mukha niya. Totoo? Aniya kaya napangiwi ako. Wala akong balak na masama ikaw lang ang nag-iisip niyan. Defensive na aniya kaya lalo akong napatawa. Nang mahiga kami ay hindi niya pinakawalan ng aking kamay. Hawak niya iyon habang pikit ang aking mata. Gusto kitang ipakilala sa family ko. Okay lang kaya yun? Wala pa akong ideya about sa family mo. Natatakot ako, Sandro. Hindi mo kailangang matakot. Hindi naman kita iiwan. Mabait sila kaya I'm sure makakasundo mo sila lalo na si Mami. Hindi mo maiaalis sa akin na maramdaman ko to. Alam mo naman na hindi ako maalis ng bahay. Hindi mo kailangang matakot. Dapat nga na mas matakot sila dahil mas makapangyarihan ka kaysa sa akin. Hawak mo ang puso ko. Masuyong ani Sandro sa akin. Matulog na tayo. Lumalalim na ang gabi. Baka lumalim din ang pag-uusap natin. Kung minsan pa naman ay humihina ang isip kapag nangingibabaw ang puso. Aniya, kaya nakinig ako sa kanya. Natulog ako na hawak ni Sandro ang aking kamay. Kinaumagahan ay wala siya sa tabi ko nang ako ay magising. Iniwan niya kaya ako? Yun kaagad ang pumasok sa isip ko kaya nagmadali akong bumangon. Gulo-gulo pa ang buhok ko nang magtatakbo ako palabas ng kwarto. Inabutan ko si Sandro sa sala, kausap si inay habang sila'y nagtatawanan. Napabuntong hininga ako, napawi ang aking takot at lumapit sa kanila. Oh, andyan ka na pala. Ani nanay sa akin. Good morning, my sunshine. Hayan at nadinig ko na ang palaging ibinabati sa akin ni Moon kapag nagpapadala ng bulaklak. Magandang umaga, Sandro. Wika ako naman. Pinagpaalam ka sa amin ni Sandro. Kabilin-bilin na ni Steve na wag kang sasaktan ni Sandro. Magiliw na ani nanay. Tutulak daw siya ng Maynila oras na umiyak ka. Ani nanay, kaya napatawa din ako. Everything is fine so wala ka nang dapat na alalahanin. Ani Sandro sa akin. Sandali at magluluto ako ng almusal para may laman ng tiyan niyo bago kayo umalis. Ani nanay sa amin. Pinaunlakan ni Sandro ang alok ni inay. Doon kami kumain ng almusal matapos ay mag-antay kami ng ilang oras para sa sasakyan namin. Inaasahan kong 4 ang gulong ng sasakyan namin pero mali. Walang gulong ang sasakyan namin dahil lumilipad iyon. Isang private chopper na kulay gray at may mga letrang nakaukit na siyang bumubuo sa apelyido ni Sandro, ang Millington. Naglanding iyon sa parang. Hindi ko alam kung nakaplano na ang lahat, pero kaya pala iyong gilid ang kauna-unahang pinagawa ni Sandro ay dahil landingan ng chopper. Hindi na kami nakapagpaalam kay nanay dahil masyadong malayo ang bahay namin. Nilagyan ako ni Sandro ng malaking eyeglass at earplug para hindi masira ang pandinig ko. Sumakay kami sa chopper at hindi naman sa pagmamalaki, ngunit siya ang magiging piloto. Dapat ko pa bang pagtakhan yun? 2.5 oras lang namin nilipad ang Pampanga papuntang Manila. Lugar sa Manila na hindi ko alam na nag-e-exist. Kung sa bagay, kahit si Sandro ay hindi ko alam na nag-e-exist. Nanliligaw pa lang ay nakakabuhay na ng malaking pamilya. Nang makalapag ang chopper, ay cool na bumaba si Sandro. Napakagwapo niya. Hindi ako magsasawang sabihin yun. Binuksan niya ang chopper at ako'y inalalayan. Napagod ka ba? Binilisan ko na. Ayokong mapanis ang laway mo, mahal ko. Aniya, ayokong ipahalata pero kinikilig ako. Siya din ang nag-alis ng aking earplug. Inayos niya rin ang buhok ko. Let's go. Aniya, tsaka hinawakan ng kamay ko. Medyo busy ang iba. Nagpe-prepare sa kasal ni Sergel. Sino yun? Nakangiwing wika ko. Kapatid ko. I forgot to say na triplets kami. Si Nexus ay pauwi na din ngayon para sa kasal ni Sergel. Siya ang dahilan kaya natagalan akong bumalik sa Pampanga. Medyo nagkaroon ng discussion about his fiancé. Pero okay naman na ngayon. Saad niya, kaya tumango ako. Matagal-tagal pa, bago ko mamataan ng isang napakalaking mansyon. Hindi pa ako nakakakita ng katulad nun. Pakiramdam ko ay kakasya ang kalahating baryo kung sakali nalilipat kami dito. Maligayang pagbabalik, Master Sandro. Bati sa kanya ng isang lalaki na may salamin.
Tumango lang si Sandro tsaka tipid ng umiti. Pagtapak ko sa unahan ng bahay nila ay bahagya akong nagulat nang bumukas ang pinto ng kusa. Hawak pa din ni Sandro ang aking kamay nang makita ko ang isang ginang na napakaganda, parang Diyosa. Anak, oh my God! Nasalo niya pa ang kanyang bibig nang ako ay makita. Daughter, Diyos ko, napakaganda mo iha. Parang kinikilig na aniya tsaka lumapit sa akin. Hindi niya pinansin si Sandro. Nakangiti pa si Sandro nang hawakan ng mami niya ang kamay ko. Glad I finally meet you. Kinikilig na aniya kaya nahiya ko. Hello po. Mom, calm down please. Hindi pa naman kayo ganun ka-close ni Sunny. Stop it. Ikaw nga'y basta-basta na lang nangaharang dyan. Ani tita kaya napangiwi ako. Alam niya kung paano kami nagkakilala ng anak niya. Iginiya ako ni tita sa sofa. Nahihiya pa nga ako dahil halatang mamahalin ng sofang yun. Hindi ko alam kung masyado lang akong ignorante pero gusto kong paniwalaan na totoong gold ang mga disenyo ng sofa nila. Ngayon ang kasal ni Sir Gel. Mamaya makikita mo na ang dalawa pang kapatid ni Sandro. Aniya, tsaka hinawakan ng aking kamay. Tulad ng mga sinabi ko sa napiling mapapangasawa ng mga kapatid ni Sandro, I'm not expecting anything from you, just to love my son. Huwag mong paiiyakin ang anak ko. Well, okay lang na umiyak at masaktan dahil natural naman iyon. Pero wag na wag mong iiwan si Sandro anak ha. Mahal na mahal ko yung anak ko. At gusto din kitang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. So please, wag mong saktan ang anak ko, iha. Hindi ko po gagawin yun, tita. Hindi po. Sagot ko. Maya-maya, pumasok ang isang Ginoo na bulky ang katawan at may ilang puti na bigote. Kamukhang kamukha ni Sandro. Honey! Kumuway si tita at ipinakilala ako sa daddy ni Sandro. Medyo busy ako, iha, pero enjoy lang. I'm sure magkakaroon naman tayo ng quality time para makapag-usap, di ba? Aniya, tsaka ginulo ang ulunan ko. Namula ang aking pisngi. Hindi pa kami ganoon na magkakilala ni Tito, pero nagawa na niyang guluhin ang ulunan ko. Bagay na hindi ko naranasan, sapul pa lamang sa pagkabata ko dahil wala nga akong tatay. Ang puso ko ay napuno ng tuwa at nakaramdam ng pagiging komportable. Ma'am, maantala ko po kayo. Magtatampo si Lolo kung hindi ko personal na ipapakilala si Sunny sa kanya. Ani Sandro, kinabahan ako. Ibig sabihin hindi pa dito natatapos. O siya, sige. Alam na alam mo namang matampuhin ang lolo mong yun. Kinikilig na ani tita habang tumatawa. Iginiya ko ni Sandro paakyat sa ikatlong palapag ng bahay nila na puno ng mga libro. Come here. Ani Sandro tsaka hinawakan ng kamay ko at iginiya ko papasok sa loob ng napakalaking opisina. Lolo, aniya tsaka yumuko para magbigay galang at ganun din ang ginawa ko. Nandito ka na pala. Tumawa ito ng payak kaya bahagya akong nagulat. Sunod-sunod na kayo nag-aasawa. Anang lolo niya. Lo naman, hindi naman po porke. Aba, papayag ka ba nun? Anang lolo niya at saka tumingin sa akin. Isipin mong hindi kanya tinitignan bilang asawa? Tumatawang saad ng kanyang lolo. Kinukuha nito ang aking simpatsya. Sa totoo lang po, madami naman po talagang maaaring mangyari. Kaya ayoko pong itali si Sandro sa kagustuhan ko. Aba, malayang pag-iisip. Tingin ko ay magkakasundo tayo, iha. Gusto ko ang mindset mo. Anang kanyang lolo. Sa totoo lang ay puno ako ng paghanga sa iyo. Kilala na kita kaya hindi mo kailangang makaramdam ng pagkailang sa akin. May kanya-kanyang bantay ang mga apo ko, kaya alam na alam ko ang mga nangyayari sa kanila. Tumatawa pa nitong wika. Lolo naman, bakit kailangan niyo pong gawin yun? Aba bakit? Kung hindi ko yun ginawa, malamang na hindi ka na inabot ng ganyang edad. Hindi ko alam kung seryoso ba iyon pero natakot talaga ako. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay namin sa probinsya. Isa na nga daw iyon sa magiging paboritong destinasyon ni Chairman Millington kapag napagawa na ni Sandro ang resort na gusto niya. Tapos na ba ang tsikahan? Tara na sa ibaba, nag-aantay na ang mga tao. Ani tita habang nakangiti. Nakakahinayang dahil hindi ko na isama si nanay at Steve dito. Sigurado ko na matutuwa sila na makita ang mabait na pamilya ni Sandro.
pagbaba namin ay 2 Sandro kaagad ang aking nakita. Kahawig ni Sandro pero mahuhulaan mo ang pagkakaiba nila. Basta mahirap sabihin pero alam mong may pagkakaiba. Nagbatian sila, nagtapikan ng likod. Napangiti ako, nainggit ako. Siguro kung may kapatid lang akong babae, ganyan din kami ka-close. Meet my fiancé, ani Sandro. Nagulat ako nang umakbay siya sa akin. Hindi pa talaga kami pero kung ipakilala niya ako ay ganyan. Kinabahan din ako dahil baka itanong nila kung ano ang aking natapos. Nice meeting you, I am Nexus. Inalok ng isa ang kamay niya na tinanggap ko naman. And this is my wife, Tiffany. Aniya, kaya nagbeso kami. I am Sergel. Anang isa na kamukha pa ni Sandro. Siya ay yung ikakasal. Nagpakilala din ako. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. Iba nga sila. Hindi sila yung tipo ng tao na magtatanong sa background ng buhay mo. Hindi mo mararamdaman na sa kanila ay naiiba ka. Tara na. Ani Sandro sa akin. Saan? Alangan namang umattend ka sa wedding ng ganyan. Kinikilig siyang tumawa sa akin. Hinawakan niya na naman ang kamay ko at hinila sa kung saan hanggang sa marating namin ang kanyang kwarto. Oo, malalaman mong kwarto niya ito dahil sa malaki niyang portrait sa ulunan ng kanyang higaan. Nakatopless siya at mukhang Italian model ang atake niya doon. Dito lang ako, maligo ka na. Aniya kaya tumango ako. Nag-half bath ako at mabilis din na lumabas na inabutan ko siyang matyagang nag-aantay sa kama. Oh, andyan ka na pala. Heto yung susuotin mo. Aniya, tsaka iniabot sa akin ang kahon. Sa labas muna ako. Paalam niya pero pinigil ko siya. Dito ka lang, tumalikod ka na lang muna. Huwag mo kong iwan. Nahihiyang saad ko kaya siya'y tumawa. Okay. Aniya tsaka tumalikod. Naglakad ako papunta sa kama at nag-alis ng roba. Isinuot ko ang gown pero hindi ko naman maabot iyong zipper sa likod nun. Sandro, saad ko. Lilingunin ko na sana siya nang maramdaman ko ang kamay niya sa tiyan ko na nakapulupot. Ang labi niya humahalik sa aking balikat pababa sa likod kaya nagtataasan ang aking mga balahibo. I love you, bulong na Aniya. Mahal din kita, Sandro. Humarap ako sa kanya at gano'n na lang ang pagsinghap ko nang angkinin niya ang aking labi. Sinalo niya ang aking bewang hanggang sa bumagsak kami sa kama. Ang mga halik ni Sandro ay dahan-dahang kumain sa aking sistema. Nabuksan niya ang kakaibang sensasyon sa aking katawan. Sandro, may event pa mamaya. Awat ko sa kanya. Sorry. Akala ko kasi medyo masikip yung gown. Aalisin ko sana. Aniya, kaya napatawa ako. Panay kakalukuhan. Saad ko tsaka ako bumangon. Inayos ko ang gown ko tsaka ako pinasara kay Sandro ang zipper ng gown ko. Inalalayan ako ni Sandro nang pababa na kami ng hagdan. Kala ko susunduin ko pa kayo dun eh. Nakangising ani Nexus. Bakit naman kailangan pang sunduin kung alam mo naman na naglalabing-labing kami? Tumawa ng malakas si Sandro kaya kinurot ko siya. Medyo nahirapan lang si Sunny sa gown niya. Ani Sandro, let's go. Hinawakan ni Sandro ang kamay ko hanggang sa makarating kami sa labas kung saan naroon ang mga tao at nag-aantay kina Sergel at sa kanyang mapapangasawa. Nasa upuan lang ako dahil groomsman si Sandro. Nilapitan ako ni tita. Mamaya sumali ka sa pag itinapon na ni Michelle iyong bouquet. Kinikilig na ani tita. Bakit po? Kung ikaw ang makasalo noon, magpapakasal na kayo. Kinikilig na ani tita. I'm sure, gusto na din ni Sandro na magpakasal. Ani tita kaya nahiya ko. Hindi pa po kasi namin napag-uusapan ni Sandro yan tita. Ayaw mo bang makasal sa anak ko? Hindi po, gusto po. Saad ko nang malakas siyang tumawa. Sandro! Malakas siyang sumigaw at mabuti na lamang tapos na pala ang seremonya. Oo na daw anak. Kilig na ani tita. Napatawa si Sandro tsaka naglakad palapit sa amin. Saan tayo pupunta? Saad ko pero hindi niya ako sinagot. Hinawakan niya ang kamay ko hanggang sa makapunta kami sa kinalalagyan ni Sergel at Michelle. Ihagis mo na. Ani Sandro kay Michelle. Ang ibang kababaihan ay tumabi at ako lang ang natira sa gitna.
Ano to? Naguguluhang saad ko. Just catch it. Aniya habang tumatawa. Hinagis ni Michelle yung bouquet niya na kaagad ko namang sinalo. Nagpalakpakan ng mga tao lalo na si Sandro. Naku, may susunod na naman ito. Ani tito. Hindi pa dad, patatapusin ko muna sa pag-aaral yan. Ani Sandro tsaka ako inakbayan. Balik na tayo sa upuan, huwag tayong mangagaw ng moment. Tumatawang Aniya kaya tumango ako. Dala ko ang bouquet nang salubungin kami ni tita ng ngiti-ngiti. Nakakatuwang isipin na hindi man lang nila inusisa ang buhay na mayroon ako para sa anak nila. Napakagaan ng loob nila sa akin. Busog ako, nagpilot ako kanina 'di ba? Gusto ko nang magpahinga. Malambing na bulong niya sa aking tenga. Sige, ako na lang ang makikihalubilo dito sa kanila, baka isipin nila hindi natin sila sinusuportahan. Saad ko nang umiling siya. Gusto kitang makatabi. Wala akong gagawin, promise. Naglalambing na Aniya pa, kaya ako'y napatawa. Ayoko naman natanggihan siya dahil may tiwala ako sa kanya. Tumango ako at sandaling nagpaalam kay tito at tita. Nabababa na lang ako kapag nakatulog na si Sandro. Hawak ni Sandro ang kamay ko habang nakapalupot ang kanyang mga bisig sa akin. Nakatalikod ako sa kanya habang nakayakap naman siya mula sa likod ko. Sunday. Tawang Aniya. Yun ang pinakapaborito kong araw. At hindi ko inaasahan na magiging paborito kong babae sa mundo. Pabulong na Aniya sa aking tenga. Ikaw din Sandro. Ikaw lang ang mamahalin at magiging paborito ko sa lahat. Saad ko tsaka ako pumikit. Hinayaan kong masanay ang aking sarili sa mainit na yakap ni Sandro. Dahil alam kong siya na ang huling lalaki na mamahalin ko hanggang sa huling paghinga at pagtibok ng aking puso.